Congressman Toby Tiangco, may panibago na namang ibinunyag. Lagot ka, tamba. Maraming mga nagsasabi dapat ito yung naging House Speaker. Yun nga lang, ay bakit hindi niya tinapatan itong si Speaker Martin Romualdez? Pero bago natin panoorin po yung banat po ni Congressman Toby Tiangco at kung ano yung panibago niyang ibinunyag. Nako, may ebidensya pa siya. Nasa cellphone daw niya. Bago natin panoorin po yung mga banat ni Congressman Toby Tiangco, nako si Speaker Martin Romualdez, anong nangyari sa kanya? Ito dinadasalan na siya. Pero ayon dito sa post, ang sabi, dasal kontra disturbance ng kaluluwa. Viral ang larawan kung saan taimtim na ipinagdarasal si Speaker Romualdez. Hindi malinaw kung may karamdaman o anong dahilan ng pray over. Naku, ano kaya Bakit may paganyan? Pero sa timing, ito opinion nila, tila pangontra sa spiritual disturbance dulot ng ibinasurang impeachment at binuksang flood control probe. Naku, ano kayang dahilan yan? Kung bakit may paganyan-ganyan, may pa-pray over. Naku, baka naman may nararamdaman na si Speaker Martin Romualdez. Pero ito, panoorin po natin kung ano po yung sinasabi po ni Congressman Toby Tiangco tungkol po dyan sa Kongreso. Naku, eto na ang video. Marami tayong dapat baguhin Number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na pina-file natin, okay, di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo palang aaprubahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yun. So parang mo silang binigyan ng blank check, di ba? Bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, hindi natin aaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So wala ng insertion doon. Di ba kasi transparent Lahat isa-isa mong sasabihin yung individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakahalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala nang pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, aaprubahan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi ko pwede yan. Mas malakas kaya yung impact din ng proposal kung independent or sumalakay sa what are the chances na mapakinggan siya? Titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo na dito palang pag-usapan? Okay, number one po yan. Number two, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIS, papasa natin yung TUPAD, papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker? Nahando na yun sa budget. Dapat pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito? Dapat doon sa budget, naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng naipasa, tapos sino may hawak ng lump sum, tapos papasok kami sa portal ng Congress, tapos doon kami magre-request. Post-enactment yan, ibig sabihin post-enactment intervention, napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Oo, dapat wala nang involvement. So yun yung dalawang napakahalaga. Sir, given your vigilance sa budget, may prefer ka mag-chair? Hindi, mag-edit ko yung upper-chair ng budget. Hindi, meron kang opinion. Sana Hindi, kahit sino. Basta yun lang, sinabi ko na. So yun, talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwedeng, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung anong plano mo dyan, i-plenary mo ba or ipapasok mo siya provision? Paano yung Hindi. Kaya nga,
siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Di malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit. So, sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So, isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero di ba nung nakaraan sinabi niyo na mayroong mga... Hindi, sabi ko, syempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment, di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIP, hawak yung AIX, hawak yung TUPAD. O kung hindi ka bumoto, pwede hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi doon nakalodge yung ano. Oo. So, naniniwala kayo maraming racket sa flood control project? Hindi lang sa flood control project, sa lahat, sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang, I feel passionately about the flood control project, di ba? Ano ko lang, 776 ito ba yun? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang pagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. O sige, sabihin mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. O. Yun, sir. Ano yung organize? Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIC, 7 million MAIP, 7 million TUPAD yata. Ganun. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto. Hindi. Alam nyo, believe talaga ako dito kay Congressman Toby Tiangco. Pero sana may kinasuhan siya or may kakasuhan siya. Hindi lang yung yaw-yaw dito, yaw-yaw doon, at interview dito, interview doon. Hanggang ganyan lang. Ako akala ko nga itong si Toby Tiangco ay tatapatan niya itong si Martin Romualdez bilang speaker, pero wala eh. Walang kumalaban. Walang kalaban si Speaker Martin Romualdez kaya nanalo. Itong si Toby Tiangco, sana bandang huli, mayroong gagawing action to. Hindi lang puro yaw-yaw kasi, ando na tayo. Bibilib tayo dahil malakas ang loob niya na kumontra. Pero hanggang ganyan lang ba? Sabi ni Eddie Liria, eto na, nagkakabistuhan na. Kabulukan ng Congress versus Congress. Nagbistuhan sila kung ano yung mga pinagagawa nila. Maganda yan ha, para naman ay malalaman natin kung ano yung diskarte nila. Sabi ni Vanges Sales, most credible si Tiangco, evidence in his phone. Yun nga sabi, hindi maitanggi dahil ayun nga may mga text pala yun, yung mga budget na yan bago dumating sa isang congressman. Masama ang loob ni Tiangco dahil natalo yung alaga niyang alyansa dahil sa di ba nung nakaraan kasi nagsimula lang naman ito si Toby Tiangco nung pagkatapos ng eleksyon dahil may mga natalo sa alyansa. Ang sinisi niya itong mga pinagagawa sa Kongreso, yung pagpapa-impeach kay BP Sara, budget at kung ano pa. Yan yung sinisisi niya. Kaya siguro nasa isip niya, kaya inayawan ng mga tao dahil dito sa Kongreso. Sabi ni Roel, file a case kung talagang totoo yung ingay mo, Congressman, yun din talaga. Hindi yung yaw-yaw lang. Kasi nakaraan pa yan siya nagyayaw-yaw dyan. Pero sana may makasuhan. Sana may masampulan. Pero maganda yan, yung sila-sila dyan ang nagbabanatan. Bandang huli naman, magkaalaman kung sino ang dapat parusahan. Kung sino dapat ang ma-impeach dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.